Nation tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Minsan pa ay maglilingkod na pabahay ng ating himpilang Utusa.tv, ang kauna-unahang internet television na nagpo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. At pwede natin may pagmalaki na ito ay gawang Pilipino. Mga ka-Pilipino, ang akin pong ipaabot ngayon sa ating mga ka-OFW at mga ka-Pilipino ay aking personal na dalangin na sana ay nasa mabuting kalagayan kayo lahat. At yung mga may sakit, sana ay damhin nyo ang aking personal na dalangin na sana iigin na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. At yung mga nag-PPM sa inyong lingkod sa aking inbox, ay sinasagot kong lahat yan, mga ka-Pilipino. At huwag niyong isipin na hindi ko yan binabantayan at binibigyan ng pansin. Sapagkat alam ko na kapag kayo ay nagbigay ng message sa isang friend ninyo or not friend sa Facebook, nangangahulugan na pinag-aksayahan ninyo ng panahon. Kaya hindi ko po yan pinababayaan. Kapag nag-PM kayo sa akin, nagbigay kayo ng message sa akin inbox, mga ka-Pilipino, lahat yan ay sinasagot ko. Kaya yung mga nag-aalala na baka may gustong sabihin sa inyong lingkod, ay nag-aalala na baka hindi ko sagutin, nais kong ipaabot sa inyo na pinahahalagahan ko ang inyong panahon para sumulat ng message ninyo para sa akin. Kaya yung kahalagahan yan ay bibigyan ko rin ng sukling kahalagahan, kaya sinasagot kong lahat, mga ka-Pilipino, na kahit na kumusta, kahit na good PM, AM, o kahit papano, yan ay pinaabot ko sa inyo. Na huwag kayo mag-alala, sasagutin ko pong lahat yan. At ngayon ay tapos na yung aking block. Kaya pwede na akong mag-request ng friend ngayon. Kaya maraming salamat. At hindi pa ako ibinablock ngayon ng mga nagkakatuwaan at mabait na FB users. Malalaman naman ninyo kapag ka nakablock ako eh. Pero ngayon ay hindi ako nakablock. Kaya masayang-masaya ako. After 1 month, mga ka-Pilipino, ako ay malaya. At mula sa aking kinaroroonan sa Los Angeles, California, United States of America, kayo po ay papasyal ko kayo sa Qatar, na kung nasaan si Super Inday na aking kakausapin ngayon dito sa ating OFW Beso-Beso sa Utusa.tv. Go ahead, Super Inday. Salamat po, Manny. Isang malamig na gabi dito sa Qatar. Pero nais ko kayong batiin sa mampanig na mundo kayo ngayon. Magandang araw, tanghali at gabi mga kapwa ko OFW. Ilandan ninyo ang inyong mga tenga at kami ay magsisimula na sa walang tigil na halakhakan at papatayuin natin ang kasama ko diyang nakaupo at naka-Amerikana at sobra din sa kakulitan na kung makatawa ay wagas talaga. Ibeso-beso ko na si Manny Calpito. Isang beso-beso nga sa padinig. ikaw ay nagkakandabulol-bulol na din. Okay, magta-type muna ako dito. Isusuperimpose ng aking director. Magta-type muna ako dito na we are now itatype ko yan, broadcasting live on this page. Okay? Sulat ko rito, click www.otusa.tv. Tapos, kiklik ko ito. Ipopost ko. Then, lilitaw yung panibago. Nandun na. At ikiklik ko ang www.otusa.tv. Patutunayan ko sa inyo na we are now inside your Facebook. Ayan. Si Calpito, nakikita ko na ang aking mukha rito. Live feed in progress. At unti-unti, yan. Bakit mabagal ng aking computer na yan? Oh, kabagal naman. Kakahiya sa inyo? Baka naman, did we pay our
bill already, Mark? Did we? Who knows? Kawawang mga delega. Hindi yata kami nakakabayad kaya bagal na aking connection. Ayun, nakita ko na si Calpito. Okay, mga kabalabino. Boom! Ayun, nakita ko na rin yung picture ni Super Inday. Ito si Super Inday. Bagamat siya ay kasi nagpapayos pa ng mukha ito eh. In-schedule niya kay Dr. Bello yata eh. Kailangan, sabi niya, another 2 weeks, Kuya Manny, para sa ganon yung retoke ng aking ilong, ng aking mata, yung aking eye bag, ay maayos, kaya hindi muna ako nagpapakita ng live. Kaya bigay mo muna yung aking mga pictures dyan na kamukha ko si Manny Pacquiao. Ba't naman naging kamukha ni Manny Pacquiao? Ayan, kamukha ni Jinky. Ayan. Ang pagkakaiba lamang nila, itong si Super Inday, ay siya si Super Inday. Si Jinky ay siya si Super Jinky ni Manny Pacquiao. Ayan. Kaya, abangan ninyo after 2 weeks. Kapag naritoke na yung kanyang mukha, baka pinaritoke, kamukha na siya ni Mark Dihamco. Kalpito talaga, pumalakak ka. Grabe. Okay, balik tayo kay Super Inday. Ay, tapos ka na, sir? Ikaw naman. Kung patatapusin mo ako, ay abot tayo ng portion natin dito sa beso-beso. Oo, ay yung paborito mo talagang taga-tanong ng mga naka-nosebleed na mga tanong na ewan ko kung saan niya to kinuha at anong pumasok sa kukote niya. Bakit ito na naman yung tanong niya? Sino yung nagtatanong? Si Sky? Oo. Sukin natin niya si Sky wala na bang clouds? Puro Sky? Siya, tatlo yung pangalan niya. Sky, Sky Escobarte, Val Escobarte, Ipion ng Definitely Filipino at Gazuro ng Definitely Filipino. Ganun siya Dami naman. Sa pangalan. Hindi, mabuti maraming pangalan para hindi makulam. Kung kulamin man yung isa, makaligtas yung isa. Ganon. Pero tatlo yung manika ko. Kaya walang ligtas. At saka yung karayom ko, 12. Kaya walang ligtas. Okay. Anong tanong ni Sky? Ito yung tanong ni Sky. Bakit daw dalawa ang butas ng ilong? Para saan ba ginamit ang isang butas? Okay, i-explain ko yan. Scientifically, yan. Ito ay proven, mga Kapilipino, Scientifically, dalawang ilong. Okay? Lagi na ang bagay sa mundo ay merong katapat. Ang mata dalawa, ang ilong dalawa, ang bunganga dalawa, ang tao dalawa, lalaki, babae, ang araw, merong gabi, anything in this universe ay merong katapat. Yan ang aking sagot kay Sky. Kaya, hindi pwede na iisa ang butas ng ilong. Yan. Always remember, anything in this world. At ito ay isang hiwaga, misteryo, na katugunan sapagkat kung sino man, kung ano man ang ating paniniwala, Allah, Bathala, Diyos, Panginoon, Ama, mga Kapilipino, there's someone out there na sa dila ng napaka, na nilikha tayo at iyan ang hiwaga. Anything, anumang bagay sa mundong ito ay mayroong katapat. Ang kamay, mayroong kanan, may kaliwa. See? Ang lahat ng bagay. Paa, dalawa lagi. So, yan ang sagot ko kay Sky. Scientifically, ngayon, non-scientifically, bakit dalawang butas ng ilong? Para sa ganon, yung isang butas, makaamoy ng mabangong amoy, para yung isang butas, makaamoy ng naamoy. Ayan. Yan. Ang sagot ko kay Sky. Yun yung sagot mo kay Sky, sir. Yeah. Sa akin naman, siya, yung isang butas, kalabtim ng isang mata,
Mm. Yun yung sa akin club team, sir. Kalab team Ito, ng sir. isang mata. Club team na isang pares ng mata. Okay. Ito, sir, kay Honey Girl Cruz, Qatar. Punta naman dito sa Qatar. Bakit daw tamad maligo ang ibang lahi dito sa silangan? Ay, wag yan. Baka maka-offend tayo. Ayaw kong sagutin yan. Dahil we are talking about race. Yan. Baka tayo ma-erase. Ayaw kong sagutin yan. Dahil, alam niyo kung bakit mga ka-Pilipino? We belong to the media. At ito ay kumakalat kahit saan. Maging viral yan. Kaya ayaw kong maka-offend ng anumang lahi. So, iniiwasan ko yan. Kaya pagpaumanhin, ano pangalan na nagtanong? Honey Girl Cruz. Si Honey Girl Cruz, ipagpaumanhin mo na yan na hindi ko masasagot. Ang sasagutin ko na lamang ay kung bakit ang lalaki ay tapat umibig, yung iba, at yung iba ay hindi tapat umibig. Ayan, ganoon na lang. Uy, pupunta tayo dyan, sir. Pupunta ko na? Okay! O, sige. Excited ako kung gano'n. So, yun ang aking sagot kay Juan. So, huwag mo rin sasagutin. Okay. Ito, sir. Sherlyn A. Dasilaw from Qatar din. Bakit laging sinasabi na miss kita? Kasi parang ito sa topic natin ngayon eh. Ito yung miss daw, sir, ay para sa babae. Di ba? Kasi binibini yung miss sa Tagalog, di ba? Ito sinasabi daw to sa babae, sa lalaki, ha? I miss you daw din. So, bakit daw, ano daw ang Tagalog sa miss na yun? Ano daw ang Tagalog sa miss you na lalaki yung kausap niya? Okay. Ito yung miss na ba? Ang sasabihin mo yun, I mystery you. Ibig sabihin, may misteryo ka ba? So, kapag ito, idadagdag natin sa ating bokabularyo, kapag sasabihin nyo doon sa lalaki na instead na I miss you, sabihin mo, I mystery you. Mystery you. Dahil, alam mo naman sabihin, ay baklayo. Sorry. Wrong number. Ito si Calpito. Kaya, paano pag ihulahok mo ito, sir? Alam mo ba, yung sa akin ito, iba din eh. Pag ihulahok ko to, iba din to eh. Ano to, sir? Miss you, kambing at ahas siya. Bakit? Bakit? Diba, mi. Anong tunog ng kambing? Mi. Tapos ano yung ahas? Kambing ahas siya. Miss. Okay, approve. Approve yan. Okay yan. So sa'yo ay kambing at saka ahas. Ako naman ay misteryo. Okay? Misteryo. Sige. Kasundutin. Ano pang tanong? Ito galing to sa front page kanina, nag-abang talaga ako from Lesta Ortiga Rulon Loyola. Walang nilagay na lugar. Ano ang Tagalog sa ketchup? Ano ang Tagalog sa ketchup? Yun ang tinatawag na paghalik sa pusa. Ketchup. Kasi cat, pusa, halik yun. No? Dito, paghalik sa pusa, ang bira ka no. Paano paghalik sa aso? Aso chop! Dog chop! Ano naman sa iyo? Ano? Sa akin? Ano ang Tagalog sa ketchup? Mang Tomas. Ano? Ang Tagalog sa ketchup sa akin, Mang Tomas. Si Mang Tomas. Ketchup ni Mang Tomas. Okay. Commercial yan. Commercial yan. Sisingin kita yan. Okay. Approve. Susunod. Ito, kay Mami Joyce po. Kay Mami Joyce, ng post-editor ng Definitely Filipino. So, ito na po magiging topic na to. Pero tatanungin muna kita sa
Sa tanong niya, okay. Okay. Ano ang pipiliin mo sa dalawang ito? Ang taong mahal mo, pero hindi ka gaano katiwala na magtatagal kayo. O ka-vibes mo na manliligaw, nakikita mong positive thinker siya at responsable, kaya lang, hindi kinilig, wala ka kasing damdamin sa kanya. Pero like mo siya as friend. Edi yung una, ang pipiliin ko. Saan ang pipiliin mo, sir? Yung una, na sinabi mo. Yung yung mahal mo pero hindi ka gaano katiwala na magtatagal kayo? Yeah. Para palitan ko kaagad siya. Si Carpito. Hindi, ganito yan. Okay, kung bakit ko pinili. Okay, seriously speaking, dahil ito, mahal mo eh. Darating ang pagkakataon, dahil sa mahal na mahal mo siya, pakikita mo ang dalisay mo na pagtingin sa kanya, in the long run yan, ay nagiging matamis na rin para sa kanya. Ay may aral pa rin para sa kanya, iwanan ka or not. Kaya dalawang bagay. Kung iniwanan ka, dahil sa mahal na mahal mo siya, dinasaktan ka, umibig ka ng iba. Alam mo, di panalo ko pa rin. Diba? Doon sa kabila, yung sa pangalawa sinabi mo, wala ka naman damdamin eh. Paano kung kayo magkakbay na dalawa? Kung wala ka naman damdamin todo sa kanya, then layo na mukha mo doon sa mukha niya. Diba? Habang siya inaakap mo, baka iba pa nasa isip mo, baka iniisip mo si Jennifer Lopez. O kaya, kung babae naman, iniisip mo si Tom Cruise. Di ba? Kaya talaga yan eh. Kaya mas gusto ko yung nauna. Para sa ganun ay bawi-bawi lang. Nako, sa pangalawa. Ha? Sa pangalawa ako pipili. Paano yun? Wala kang ganong damdamin sa kanya. Kung magkakap kayo, dang iniisip mo, ako. Timalaan, patay ako nito. Hindi, biro lang to. Baka yung mister mo eh. Ito'y show. Napansin naman ninyo mga Kapilipino, meron ako show na saksakan ng serious. Kung mapapansin nyo dyan sa aking mga video, meron pa ako dyan, mag-invento tayo. At meron pa dyan pinatunayan ko na this universe is made out of lines and circles. Scientifically and physicist theory, pinatunayan ko yan in a serious manner. Kaya huwag kayong magtaka na ngayon ay ibinubuhos ko yung damdamin ko sa masayang programa. Pero puntahan ninyo ang aking mga video, mga Kapilipino. Meron ako serious, meron ako hindi. Meron ako, ito ngayon natagpuan ko yung aking katamdam na kapareho kong saksakan ng kuwan, ng bungis-ngis. Bungis-ngis. Pareho. Ewan ko, paano makabungis-ngis yan? Samantala sabi ni Nili Canete na masakit daw lagi ang ipin. Nabasa mo ba yung comment ni Nili Canete sa iyo? Sabi niya, si Super Inday. Si Super Inday na lagi masakit ang ipin. Okay, so yun ang dahilan kung bakit. At saka, ipaniliwanag ko rin sa ating mga viewers, Super Inday, na itong mga Kapilipino ay wala talaga script. Pag tinawagan ko si Jubilin, si Super Inday, mga 2 minutes before the show, kaya iniisip niya, huwag niyo isipin na ito ay nag-usap na kami at pinag-usapan ng tungkol dito. Kaya lumilitaw mga Kapilipino yung impronto na tugon. Kaya kita niyo kung humagigig ako, gano'n na lang my feelings, gano'n din siya dahil hindi rehearse ito. Ito ay impronto mga Kapilipino. Saka kayo makakita na programa sa TV na wala script, wala rehearsal. Ito lang utusan at TV. Lahat na napapanood nyo dito mga Kapilipino ay katotohanan. Wala itong pagkukunwari. Kaya kung ako inubo, mapapanood nyo. Di ba? Pag ako sininghot, mapapanood nyo.
Kung ako'y titindig ko, kung anong ginagawa ko rito, nakikita ninyo at hindi ito rehearse. At ipine-play ko sa video sa YouTube, hindi namin ini-edit yan. Para sa ganun makita ninyo ang tunay na announcer sa mundo. Hindi katulad yung mga ibang mga announcer dyan, puro basa ng basa. Ha? Binabasa, asan nyo? Nagko-komentaryo, binabasa. Pinapanood ko nga yung mga nasa ABS-CBN, pinapanood ko yung sa Channel 7 ng GMA, binabasa nila yung komentaryo nila paano mo malalaman na yung sinasabi ay katotohanan mga Kapilipino kung binabasa? Di galing doon sa writer, di ba? Pero dito mga Kapilipino, pwede ko ipagmalaki na inyo napapanood dito ay pawang katotohanan sapagkat hindi ko ito pinai-edit. Baka iniisip ninyo na yung napapanood nyo sa YouTube ay na-edit yan. Hindi mga Kapilipino, raw lahat iyan. Kaya yan ang pwede ko ipagmalaki sa inyo. Kaya kung magkamali kami rito ni Super Inday, kayo na po ang magpapasensya. Pero siyempre, kinakailangan maging witty ka din katulad niyan. Kung ano masasabi doon na baka maka-offend tayo ng lahi, kaya kinakailangan na maging witty rin ang ating mga sinasagot dito. Kaya itong kausap ko, witty rin ito bungal ka ba? Huwag kang mapipigon sa akin, di pa kita nakikita ng personal. Hindi pa kita nakikita ng personal, kaya panay ang aking biro sa iyo, no? Kaya huwag kang mapipigon. Okay, sige, pikunin mo ako kung gusto mo. Sir, pag nakita mo ko sa personal, sigurado. Sigurado talaga, sir, tatakbo ka. Hindi, gagawin ko one of these days. Ay, itong Utusan.tv, TV ay magkakaroon ng live show sa mga mall or whatsoever. Para sa ganun makita nila mga Kapilipino ang katapatan ng ating show na ito. Gusto ko ipakita against sa mga programa sa telebisyon na puro katotohanan ninyong nakikita rito. Lalo-lalo na, abangan ninyo, siguro sa linggo, ay ilulunsad ng inyong lingkod ang libro na aking sinulat, yung Hula Hoop, Invention, Recipe at iba pa. Mga Kapilipino, yan yung makikita kung ano ang layunin ng librong yan. Kaya ang tabayanan po ninyo, sapagkat apat ang layunin yan. Apat na hindi nyo makakalimutan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Apat na layunin, 4 objectives kung bakit ilalabas ko ang librong yan. Kaya abangan nyo mga Kapilipino, at ito ang magiging susi ng ating pagkakaisang mga OFW. Tinitiyak ko yan, sapagkat ang layunin ay napakarangal. Abatan po ninyo. Sa linggo, maaaring sa linggo. Inaabatan ko lang yung original na sample ng libro at saka kung ilalabas dito sa ating Facebook at ilalabas dito sa ating programa. At ganun din, i-schedule ko ang interview doon sa aking publisher para siya mag-explain sa inyo kung papaano ang sistema. Ano? Ang tabayanan ninyo. Balik tayo kay Super Inday. Super Inday, maubusan ka na oras sa akin. Nasaan na ba? Ano yung ating... Punta tayo doon sa story, ha? Sa story na lang muna. Okay, go ahead. Okay. Ito po yung kwento na naisulat ko rin, yung Walk Down the Aisles I Do. Ito yung story ng pag-iibigan hanggang humantong sa kasalan, hanggang humantong sa hiwalayan. So, di ba sir, pag mag-boyfriend, talagang ang lambing, di ba? Halos lang gamin. Teka muna, sandali nga pala, sandali. Bago ko makalimutan, anong petsa ngayon? 12-12. Oh, yan. 12-12. Tatlong 12, di ba? December 12, 2012. Pambihira ngayon, kaya maraming mga dapat magpakasal ngayon. Tama ang ating topic na yan. Dahil ngayon ay naka-align. Hindi ko pinisip, basta nag-send ako ng message sa'yo, sir. Ito yung magiging topic natin ngayon. Na ito yung magiging topic ko, nagkaalam ako sa'yo, okay ba? Yeah. Hindi ko inisip na may meaning pala yung yung topic natin ngayon sa PETSA. Mayroon.
scientifically, ang solar system, itong petsang ito nagkaka-align. Isipin mo, December, 12 yan, December. Petsa ngayon ay 2012. So, 12, 12, 12. Ibig sabihin, ay yung solar system ay naka-align ngayon. Kaya maganda magpakasal. Kaya kita ninyo ngayon, ngayong araw na ito, magbilang kayo ng 9 na buwan. Marami mga ipapanganak. Uy! Kalpito! Ano ka ba? Okay, magpatuloy mo, magpatuloy. Inubo na kasi, inubo ako. Sandali. Sige. Ito po yung story na naisulat ko din, Walk Down the Aisle Saido. Hindi ko akalain na magiging tugma sa petsa ngayon at sa taon at sa araw, sa magiging paksa ng usapan. Di ba pag nag-boyfriend, pag nag-boyfriend ang lambing, di ba? Halos langgamin talaga, totoo, di ba, sir? Umamin ka? Yeah. Kasi sweet na sweet sila eh. Tapos, ito yung story na isang babae, hindi ko papangalanan, matagal sila nagkaroon ng relasyon ng boyfriend niya hanggang sa, yung samahan nila nung, talaga yung lambing, yung boyfriend-girlfriend status na halos lang buhatin daw siya, tapos buhatin yung babae, laging nakahawak sa kamay, baka madapa, parang bata, parang baby yung pag ganitong status ng relationship. Then after 1 year daw, after sa 2 years sila nagkaroon ng relasyon, after 1 year, nagpakasal, so ayun na, sa altar, papasok na sa pasilyo ng sa mga aisles na yan. So sabi daw ng lalaki na ikaw yung pinakamagandang babae, sabi naman yung babae, ikaw yung pinakagwapong lalaki. So yun na, yung nagbingan, kasi bago mag-asawa, sumpaan sa pare na habang buhay magmahalan till death do us part, na hanggang sa huling libingan, sasamahan kita, yung mga sumpaan na nakakamatay na sumpaan. Tapos, after 6 months, okay yung pagsasama mag-asawa. Okay yung pagsasama mag-asawa, siyempre sa mga sa status na ganyan, nandun talaga yung mag-adjust ka kung anong pang ugali na dapat mong alamin sa mister mo, kasi hindi naman talaga lahat ng ugali na kikita mo dun sa pagiging boyfriend and girlfriend status nyo, sir, di ba? 3 to 5 years ang adjustment period. Tapos yun na, dumating daw yung punto na nagkaanak sila, kasi nga walang family planning, so umabot daw 5 yung anak nila, do, re, mi, fa, so. Do, re, mi, fa, so, lalang, latahat. Do, re, mi, fa, so, lalang, yung yung anak nila 5. So dumating daw yung time na medyo nagkagipit na sa pera, yung pagpalaki ng anak, ayun na, doon na nagsimula yung gulo. Dati ang tawagan, honey, or ga, inday. After, pag nag-aaway na daw, tatawagin na daw siya ng tikya, tikyo. Yung napalitan na, para ng mga, tapos, babato na daw siya ng plato, pag walang masaing, nawala daw yung, nawala yung dating samahan nila nung girlfriend boyfriend status pa sila. Ngayong may anak na daw sila, wala na yung charisma, wala na yung sweetness ng relasyon nila bilang mag-asawa, kasi busy sa pamamasada daw yung mister niya, siya naman busy sa mga bata, nawala yung kanilang dalawa na mag-asawa. So, ito nga, dahil nasa makabagong mundo tayo ng teknolohiya, cellphone, computer, laptop, mga iba pa mga gadgets na yan, ayun na, nahuli na si mister, may ka-fixmate, bata pa kay ka-misis. Tapos sabi, nabasa ng misis niya na, kita tayo dito sa plaza daw, ganitong oras, kinumporta, yun, simula na ng away, wala na, yung mga anak napabayaan na, punta sa biyanan, yung lalaki naman, wala na, pawala na eh. Parang nawala yung ano bang tawag nito? Ano bang tawag nito, sir? Yung kislap. Wala na yung nagpupuyos na damdamin kapag ka magkahawak kamay. Yan. Wala na. No more de Carabao it all.
wala na, batuhan na ng plato. Sige, Sir Manny, ilag ka, babatuhin kita ng plato. Diba? Diba, masamang impluensya sa mga bata na makita yung mga nanay at tatay nila na nagrarambulan, parang nasa resting bath, sa kaboxing. Yeah. Tapos, yun, Sir, yun yung ano. Tapos, sinabi niya sa akin, yun yung naging buhay. Hanggang sa naghiwalay talaga sila, Sir. Oh. Naghiwalay. Yun Kaya, yung sa akin. Kasi, maghahanap tayo ng moral lesson yan. Di ba? oo. Yung talaga ang kaya ko minsan, wag niyo akong wag niyo akong gayahin. Kaya ko minsan hindi ako naniniwala that there's a word love. Instead, dahil kung mayroon kang tinatawag na love, merong lagi, 'di ba sabi ko ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapat. 'Di ba? Yung ilong dalawa, mata dalawa, kamay babae, lalaki, itaas ibaba. So, if there is a word love, may katapat yan. Ano ang katapat ng love? Tatanong ko sa iyo. Ano ang katapat ng love? Oo. Di ba hate? Oo. Oh. So, bakit ka pa iibig kung alam mo na pala na sa kabila ay hate? Kaya ang gawin mo na lang, wag ng pag-ibig. Anong gagawin mo? Ha? I-hate na lang. Pagmamahalan na lang. Mahalin mo na lang siya. Di ba? Hayaan mo na yung sinatawag na love, pag-ibig na yan. Dahil, di ba? I love you. I love you. Galing lang sa labi yan eh. Di ba? Kung just show your intimacy, feelings, na sometimes the feeling can never be postponed in the darkness. Sir, Kalpito. Tagalogin, please. Kalpito. Kung ano-ano mga... Hindi. So, kasi, ako kasi ay very theoretical person. Lagi ko na inaalam muna kung ano yung katapat ng isang bagay. Halimbawa, tagumpay. Ano ang katapat ng tagumpay? Kabiguan. So, pumunta ka sa gitna. Para sa gano'n hindi ka magsisisi kapag hindi nabigo ka na gusto mo yung maging tagumpay. So, pupunta ka sa pagitan. Yan ang lagi kong iniisip. Kaya mapapansin nyo mga Kapilipino, bakit up to now ay si Kalpito pa rin ako sa halip na si Don Kalpito. Dahil iniisip ko mga Kapilipino nasa gitna. Yan ang dahilan. Kaya kung kayo iibig, huwag nyo ibabase ang the word love sa inyong pagpapakasal sa tao sapagkat yung love, laging may katapat na hate. Yan. Kundi, ang isipin nyo pagsasama, na ang pagsasama kailanman ay hindi yan nagiging hate. Sa halip yan ay nagmamaterialize, mga Kapilipino. Yan ang aking moral lesson na huwag nyong ibase rin sa aking pagkakaintindi dahil para sa akin there's no such word love. Dahil kung may nakatanim sa isip ko yung word love, nakatanim din sa isip ko yung katapat nito na hate. So there's no such word love. Kaya mapapansin niyo maging yung aking asawa, maging mga niligawan ko noon, hindi ko sinasabing I love you kasi I love you is just a word. Napakadali sabihin yan. Kahit nakapikit ka, kahit nakatalikod ka, nakaharap ka, pwede mo sabihin yung I love you. Pero kung ang iyong ipakikita ay ang pagpapahalaga sa iyong magiging pag-uukulan ng pansin sa habang panahon, ay huwag yung puro salita. Pakita mo sa kanya, bigyan mo siya ng tsokolate, bigyan mo siya ng bulaklak. Pero, lagi yan. Kapag kinasal na kayo, lagi pa rin, merong bulaklak, meron pa rin At kung kayo ay katulad ko na mahirap, wala naman akong pambili ng bulaklak, wala akong pambili ng paggising na umaga, kahit na sumulat man lang kayo, lagyan nyo sa ilalim ng unan ng misis nyo na, ay, good morning, honey. Di ba? Ugaliin ninyo yun. Para sa ganun ay laging masaya ang misis nyo. At meron akong ituturo sa iyo, Jobelin. At ito ay epektibo. Okay? Ito ay pagkain kaisipan. Hindi lang para sa iyo, pagkain kaisipan ito sa mga tagapanood natin at nakikinig. Okay. Hindi ba ang magnet
ay mayroong tinatawag na South Pole and the North Pole. Di ba? Ito, scientifically, itong sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ang lalaki at babae ay mayroong magnet yan. So, paano nyo laging may magnet ang mag-asawa? Ugaliin ninyo na sa inyong pagkain, sa inyong hapagkainan, ang isa sa inyo ay nasa South Pole, nasa South, at yung isa ay nasa North kapag kayo'y kumakain. Dahil sa hapagkainan, matagal kayo na magkaharap ng asawa mo. Kaya, lagi, huwag kayong umupo doon sa East and West dahil walang magnet yan. Umupo kayo sa North, umupo naman yung babae sa South, or baliktaran. Pero huwag kayo laging nagpapalit. Kung umupo ka sa South, diyan ka lagi sa South. Kung umupo si Mrs. sa South, sa North, lagi sa North. At tingnan nyo mga Kapilipino, ang inyong pagsasama ay laging may magnet. Dahil nagkakaroon ng correlation ng bawat isa dahil ang magneto ng inyong pagkatao. Okay, yan ang aking pagkain kaisipan. Kaya pagka kumain kayo ni Mrs. at Mr. mo, Jobelin, gumawa na kayo ng posisyon. Siya ay nasa kanan or ikaw ay nasa kanan. Nasa South, si Mr. ay nasa North. Para sa ganun may magnet kayo lagi. Okay? Yan ang pagkain kaisipan. Iwanan ko sa inyo. Tatandaan ko po yan, sir. Sasabihin ko kay Marlon, sundin mo yung payo ni Sir Manny. Dapat may sulat ka lagi ilagay sa unan ko. Yeah. Oo. Para sa kahit ang liit ka. Kasi wala naman at katulad ko. Ano yung pambibili ko ng bulaklak? Ano yung pambibili ko ng tsokolate everyday? Pero yung maliit na papel, pwede kong pilasin mula doon sa pinagbalutan ng tinapa o pinagbalutan ng tuyo. O, sulat ko doon. Darling. Kung ang usapan ninyo, ang tawagan niyo ay bakit. Kasi sa Ilocano, bakit at lakay. Bakit? Nagpintas ka nagnanayon. See? Ang ibig sabihin darling, you're always beautiful. Kita ninyo? Ang bango mo kagabi. Di ba? Kalpito. Kami, Marlon, sir. Kami, Marlon, Inday at Dudong kami. Yan. So, sabihin niya, isulat lang niya. Inday, gihigugma ko ikaw karon og paminaw. Okay, so yun ang mga pagkain kaisipan natin for today. At maraming salamat. Natanles, mayroon ka bang idadagdag doon sa iyong mga i-prepare for today? Ay, sir, ito, last na siya, ha. Nagustuhan ko talagang linyan to, eh. Sige. Totoo ba to? Ang lalaki sa buhay ay parang lapis daw. Kailangan laging matulis para may magandang sulat kamay na paulit-ulit niyang gagawin hanggang sa matapos. At ang naiwan ay ang kanyang mga sulat na naisulat. Ganun ba kayo, sir? Hindi, ako tinta ko eh. Tinta ka? Ako ang tinta. Kasi hindi makapagsulat yung fountain pen kung walang tinta. Lapis na, sir, eh. Bakit? Kasi modern na tayo, hindi na lapis yung ginagamit eh. Makabago na ako, ayaw kasi matulis eh. Kasi, nakangiti sa akin si Carlos Antonio eh, dahil may isa akong audience ngayon dito, si Carlos Antonio, ang inyong ka-Facebook. Lagi, yan ang ating manager din dito. So, hi mo ako sa kanya, sir. Hi, kuya. Ayan, ali ka dito. On cam ka. Ito si... magsusuklay muna ako. Magsusuklay daw muna at magpapabango. Hindi ka maamoy! Ito si... teka, punta muna tayo dito para makita rin natin ang ating mukha, ha? Ayan, sandali, ha? Para ipakita ko sa iyo na makikita rin natin ang ating mukha. Saan ba ako nagsulat kanina ng www.otusa.tv? Dito yata sa kwan. Okay. Sandali, ha? Dito yata. Dito. Para i-on ko na naka-on the air tayo. Saan ko ba isinulat? Ayun, yon. Ayan. I-on ko muna para makita mo ang ating image dito sa screen para makita ka ni Jobelin, ni Super Inday. Super Inday. Ayan. Nakita na namin. Okay? Ito si
ito si Carlos Antonio, ang inyong ka-Facebook. Okay, thank you very much. Good morning, sir. Ay, good afternoon pala. Hello there. Maligayang Pasko sa inyong tanan. Sa inyong lahat dyan, mga ka-OFW, patnubayan kayo ng may kapal at hopefully by konting tiis lang. Be patient. Sa hirap at ginhawa, magkakasama tayong lahat sa buong mundo. Meron ba akong aumento ngayong Pasko? Yeah. Correct. Nagpaparanig si Calpito, no? Sa kadaldalan talaga, pati rito sa on the air, humihingi ng aumento. Pwede magtanong? Pwede magtanong? Sige. Tanungin mo. Yeah, go Kuya, ahead. anong pangalan niya? Carlos Antonio. Si Carlos Antonio, sinong gwapo sa inyong dalawa ni Sir Manny? Di ko nakita ngayon eh. Si Kuya Manny. Palakas loob. Yan lagi Nahingan ko lang siya ng aumento eh. Naging gwapo na ako eh. Anyway, maraming salamat Kuya Manny. Thank you very much. Okay. Thank you. Ayan mga ka-Pilipino, si Carlos Antonio. Yan ang aming manager dito sa buong kumpanya. Kasama na ang Utusan.tv. So, yan. Marami tayong mga napag-usapan ngayon. At marami tayong iniwang pagkain kaisipan. Ano yung mga iniwan natin pagkaisipan? Sige nga, i-review natin para yung gaba-gaba. Nire-review kapag magsara. Ano ang ating mga pagkain kaisipan ngayon? Ako sir ang tatanong. Ako yung tinanong mo sir? Oo. Yung pagkain kaisipan natin ngayon, tungkol po yun sa si Sir Manny ay hindi naniniwala sa love. Kasi pag love mo isang tao, hindi lang sa salita sinasabi, dapat ipadama sa kanya yung tunay na I love you. Tunay na damdamin. Hindi pagkakatalit siya. Ano po sir? Sige, go ahead. Ano pa? Tatlo lahat yung pagkain kaisipan iniwan natin ngayong gabi. Yung misteryo na bakit ang katawan ng tao ay pares may kapareha. Okay, yun ang tinatawag na kahit na anong bagay sa buong mundo ay mayroong laging katapat. That is scientifically proven, and in physicists it was proven na mayroong kaisa-isa na ano man ang tawag natin, Diyos, Bathala, Allah, or Panginoon o Ama, meron siya riyan na lumikha sa atin. At very mysterious na bakit lahat ng bagay sa mundo ay merong katapat. Ano yung pinakahuli na pagkain kaisipan natin? Ito ang dapat mong tandaan lagi. Dahil kinakailangan kapag kumakain kayo, isa sa inyo ay nasa south or nasa north. Dahil, bakit sa hapagkainan gagawin ito? Dahil dyan lamang kayo lagi na magkasama. Nasaan kayo kay anuan, pag kumain kayo ay magkasabay kayo. At medyo matagal ang pagkain. At unless nagmamadali ang bawat isa. Pero laging tandaan na mayroong isa sa north, mayroong isa sa south. Para ang inyong pagsasama ay laging magneto. Yan. Okay? So, go ahead with your pagbati na bago tayo magpaalam. Okay po sir, maraming salamat. Salamat po sa lahat na nakikinig at nanonood ng programa namin ni Sir Manny Ambeso-Beso. Samahan niyo kami ulit bukas sa panibagong mga kwento na naman na may mapupulot kayong magandang aral sa mga payo ni Sir Manny. Nice kong batiin ng mga kaibigan ko, si Mylene Lipata ng Qatar, Jane, binabati niya si Jane Amaro at sa mga kasama niya sa bahay, si Sherlyn A. Dasilaw, Hanigirl Cruz, Naomi Parala, Rebecca Damelo, Nor Jane Sulaiman, Hunter Spice ng Hong Kong, Marine Heavy Lefter Giger ng Qatar, sa aming publisher po si Sir Felix Gonzalez at Chris Lopez at sa kanyang anak na si Ma'am Joy Lopez Gonzalez. Marami pong salamat sa binigay niyong tiwala sa amin na makabuo kami ng libro sa Pilipinas.
binabati ni Sir Lopez si Cynthia, Michelle, Chi Josie, Mayam, Helen, and Danica sa Toronto, Canada. Binabati dito galing to sa fanpage kanina si Micah Mipanga, binabati niya si Ralesma Aragasi ng Pilipinas, si Vanna Baro, Joan Pison, Leta Ortiga Rolon Loyola, Jackie Bilarminote, Marvel Balindut, binabati niya si Vince Delgas dito sa Qatar, Susan Sigando Bandao, binabati niya ang kanyang tatay na nasa La Union. Merry Christmas daw po, Happy New Year, sana makalabas na kayo sa hospital, see you soon, my loving tatay. Olive Gagarin from Kuwait, binabati niya ang mga nabigo sa pag-ibig ngayong 12/12/12. Merry Christmas daw sa lahat. At si Mary Ann Villanueva, at sa iyo, Sir Manny, sa DFBI family, si Susan Sugando Landao, sa mga kaibigan ko po. Sir Manny, maraming pong salamat sa inyo. Mga ka-Pilipino, si Jovelyn Bayubay Revilla, tawag ko sa kanya ay Super Inday, mula sa Qatar, sa ating show na OFW Beso-Beso sa Utusada TV. Ang inyong lingkod kagapay sa hirap at ginhawa, Kuya Manny Calvido po, nag-iwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.